Hello po, magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali, magandang umaga. Pero ang pinakamaganda sa lahat, ikaw po na nanonood sa video nito. Yes po, ikaw po, huwag ka na pong lumingon dahil ikaw po yung tinutukoy ko. Opo, ikaw po. Anyway, gusto mo ba na maadik ang isang lalaki sa'yo? Gusto mo ba na mapalapit siya o mapamahal siya sa'yo? Or paparamdam niya din yung love and care niya sa'yo? Well, maaring itong video na to ang solusyon yan, na i-share ko ang 4 na way or gagawin mo or taglay mo in order para ma-addict siya sa'yo. Ma-addict na constructive, hindi po destructive. Hindi po yung baka ma-obsess siya is that kukulong ka, sobrang seloso na, or lahat na lang ng gagawin mo ay may report, you know what I mean? Hindi po, anyway, itong pagka-addict na gusto natin at gusto kong makita maging resulta sa video na ito is that constructive po, positive po para sa'yo sa relationship. So, kung gusto mo malaman, simulan ko na. Disclaimer po pala sa lahat po ng advice na binibigay ko sa inyo, wala pong sapilitan. Pero kung sa tingin nyo po ay tama at maaari nyo i-apply, then gawin nyo po. And I believe, especially sa video na ito, that proven and tested po itong 5 na ibibigay ko sa inyo. And itong ibibigay ko po sa inyo sa video na ito ay proven and tested and libre po lang bayad. So, maaari at sobrang ina-advise ko sa inyo na i-apply nyo. Anyway, simulan na natin sa number 1. Don't forget to have fun or become fun. Okay? Ganito kasi, ang nature naming mga lalaki is that gusto namin ng fun. May iba-iba man na way kung saan hanapin yung fun. Yung iba, maaaring sa video games, sa adventures, sa sports, sa business. So, whatever it is, desire namin to have fun and makasama ang babae na fun. Or, you know, what I mean is that hindi siya boring, hindi siya close-minded. Babae na, you know, may vibes. Babae na madaling makasama, alam makibagay, mahilig din ng adventure, at hindi po KJ. You know, wala namang masama to have fun. Yun nga lang, of course, may mga limitation. Sabi ko nga sa inyo, pag dumating na sa sex, especially kapag di pa kayo magkasawa, then dun ka na magdalawang isip. You know, that is very dangerous kasi. But anyway, hindi yun ang pag-usapan natin sa video na ito. But to have fun, you know, especially sa panahon ngayon na sobrang init, why not na lumabas kayo and have fun? Mag-beach, mag-hiking kung kaya nyo sa sobrang init, or anything na may spend yun yung oras nyo together. You know, sometimes, nasobrahan nyo na ng kaka-busy or pagiging busy nyo. Trabaho ng trabaho. Hindi nyo namamalayan, tumatanda na kayo, hindi nyo na-enjoy yung pinagtatrabahuan ninyo. Kapatid, it's okay to have fun. It's okay na lumabas, mag-enjoy, you know, mag-fishing, or whatever yung gusto nyong gawin na dalawa. And make sure na mag-explore ka din. There's nothing wrong to be weird sometimes, to be awkward sometimes, to be, you know, kakaiba sometimes. As long as wala ka namang inaapakan na ibang tao, wala kang nasasaktan, and there's nothing wrong with that. Don't be like a perfectionist na lahat na lang ay dapat perfect, or, you know, it's okay na magkamali sometimes. It's okay na maging weird. It's okay na nakakatawa sometimes or tinatawanan nila sometimes. Because sa aming mga lalaki, yun yung babaeng fun. Yun yung nakakatuwang babae. Yun yung nakaka-addict na babae. Sa tingin nyo kasi, is that kaming mga lalaki is mahilig sa babae na kailangan na, you know, napaka-Maria. There's nothing wrong with that. I support you with that. But in this generation, you know, hindi na ganun yung kultura ng tao. Sa aming mga lalaki, mas na-attract kami or na-addict kami sa babae na kakaiba. Kakaibang kumilos, kakaiba yung mindset, kakaiba yung ginagawa, but productive naman, may goal, may future. And, you know, hindi siya loser, kundi winner. Okay? I hope na napipick up nyo po or naintindihan nyo itong gusto kong ma-impart sa inyo, malaman nyo. Okay, proceed na po sa akin sa number 2. Allow him to love you, my friend, my lady. Ito ay mostly na mali ng iba. Either binubugbog or pinapakain ng sobrang pagmamahal kasi natatakot na baka maboring din yung isang lalaki, or baka kapag hindi mo maibigay yung kanyang gusto is that iiwan ka. Or ikaw lang yung tao na sobrang mapagmahal. Or ikaw din yung
babae na natatakot kang mahalin ka kasi ayaw mo maging vulnerable sa kanya. You know, may relasyon nga kayo, or magjowa nga kayo, or mag-asawa nga kayo, pero hindi mo hinahayaan siya na mag-invest sa'yo, na ipakita niya yung pagmamahal niya sa'yo, na ipakita niya yung pag-aalaga niya sa'yo. But itong mga senaryo na to ay few lang o ilan lang, pero merong ganyan na i-close ng isang babae yung kanyang puso, natatakot siya na hayaan na mahalin siya ng isang lalaki. But anyway, kahit saan dyan yung reason is that my advice to you is that you allow your man to love you. You allow him to give effort. You allow him to make his move. You allow him also sometimes na siya din yung magpaparamdam ng pagpoprovide niya, pag-aalaga niya, at pagmamahal niya sa iyo. Kasi kung palaging ikaw, may spoil yan. Unang-una sa lahat, may spoil yan. At hindi lang siya may spoil. At the same time, wala siyang investment kasi sa iyo. At kung wala siyang investment sa iyo, hindi siya nasasayangan kahit mawawala ka sa kanyang buhay. Kasi wala naman siyang binibigay sa iyo, or wala naman siyang, nawala sa kanya. Let me give you an example. Sometimes ang isang lalaki, kapag sobrang pagmamahal niya sa'yo, binibigyan ka ng luho mo, like cellphones, flowers, ititreat ka sa beach, yun yung mga investment. Kasi kapag may time na magkalabon kayo, yun actually yung para sa kanya is that investment niya. Kasi may darating na time na magkakalabuan kayo, at yun yung mga bagay na sa kanya mahirapan siyang mag-give up sa'yo. Kasi nag-invest na siya eh. When it comes sa business, hindi mo basta-basta na bitawan na lang yung mga bagay na kung saan may investment ka, di ba? So, ganun din. Allow him to love you. Allow him to be a man, to be your man, to protect you. Kung mag-offer siya ng protection, nasasamahan ka sa gabi, ganun, allow him to do his job. Kasi, ganun kasi nung mas nakakagwapo sa aming mga lalaki. Ito kasi hindi nyo alam ng mga kababaihan. The more namin na naipapakita na kami lalaki, feeling namin, mas lalo kaming nagiging masculine, gwapo, at macho. Yun yung mga validation namin to prove that we are a man. So, allow him to love you. Okay? Proceed na tayo sa number 3. Give something. Make sure sa relationship is that hindi ka lang taga-receive. Of course, nature kasi ng babae na taga-receive. Kaya nga sa inyo, ibutas. Kami yung baton. Kasi kami yung taga-bigay, kayo yung taga-receive. But, kapag ba merong nabibigay sa lalaki sa'yo, meron ba kayong naiproproduce? Kasi ganun yung principle eh. Kapag nagbigay kami sa inyo ng seed or sperm, magpo-produce kayo ng bata. Ganon na ganon. Kapag nagpo-provide ba kami sa inyo, nagpo-produce din ba kayo ng peace of mind, ng love, ng care, ng forgiveness? Inaalagaan mo din ba siya? Pinaghahandaan mo din ba siya ng pagkain, ng kape, ng kanyang gamit? Meron ka bang nabibigay sa kanya? Kasi relationship is give and take yan. Of course, kami yung una na mag-first move, but not all the time. Kami yung nagpro-provide, nagpro-protect, nagmamahal. Pero, in your part, ano ba ang naibibigay mo para sa kanya? Give something. That is very important in order para hindi naman siya mawalan ng gana at hindi naman niya maisip na, bakit palagi na lang siya? Palagi na lang siya. So, make sure, kaibigan, whenever that meron siyang naibibigay sa'yo, effort, time, reward him. Do something also. Produce something that mababalidate naman yung kanyang mga effort. Mararamdaman niya na nakikita mo din naman yung kanyang ginagawa para sa'yo. And in that way, lalo lang may adik sa'yo. Mas lalo niyang kaganahan na gawin ulit. Kasi alam niya na, nakikita mo, napapansin mo. And yung mga bagay na yun, yung nakakalalaki sa amin. Of course, ma-addict siya sa'yo. Last but not the least, balance. Ito po ang isa na nagme-maintain ng pagka-addict ng isang lalaki sa'yo. Kasi most of the time, ganito ang nangyari. Bigla siyang ma-addict sa'yo ng sobra-sobra. And biglang mawawala. Tapos totally mawawala. Nung hindi mo na namalalayan, ikaw na yung naghabol. Ikaw na yung addict sa kanya. Give balance. Not all the time say yes. And not all the time say no. Not all the time is that siya yung nag-e-effort sa'yo. But not all the time ay palaging ikaw din yung nag-e-effort sa'yo. Now, all the time naman ay palagi kang good mood or bad mood. Or palagi ikaw yung ina-adjustan, iniintindi. But sometimes, dapat ikaw din yung mag-intindi. Ikaw din yung mag-adjust. So, para mabalance ang relationship niyo, para hindi madaling magsawa, i-balance niyo. Sa sex life, wag palagi, wag gabi-gabi. Pero kung kaya nyo, why not? But my point here is that you need to balance naman. Kung you spend too much time together, i-balance nyo. Spend sometimes na maghiwalay or, may distance sa inyo. Hindi yung palagi nagkakasama, bored.
You know what I mean? Lagi mong tatandaan kung ano yung palagi nyong ginagawa. Nakakaboring. Nakakawala din ng gana sometimes. Or, kapag palaging ulam nyo is that chicken, magsasawa ka. Araw-gabi, chicken. Of course, magsasawa ka. So, my point here is that you need to balance. Sometimes mag-vegetable ka. Sometimes mag-fish ka. Para continuous yung row ng relationship nyo. Hindi maboring. Hindi siya mawala ng gana. And, of course, ma-addict siya sa'yo. Okay? Kasi may buhay na eh. So, may bonus lang ako sa inyo. Ito pa pala. Dapat open-minded ka, wag close-minded. Wag palaging ikaw yung tama, ikaw yung nasusunod, yung gusto mo yung masunod. Remember, lalaki siya. He should lead you. You should listen to him most of the time, not you. Don't manipulate your relationship. Don't try to lead your relationship. Alam kong masakit ito, but this is true. Most of the time, na relationship, na babae yung naglilid, babae yung boss, at palaging nasusunod, distraction. Walang magandang patutunguhan. Trust me. But if you learn to respect your partner, if you learn to submit your partner, trust me, mas maganda yung flow ng relationship yun. But depende rin naman sa partner. Kung hindi worth it yung partner, ano pang hinihintay mo din? Good day. I hope na meron ka natutunan, and don't forget to share this video.